Audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Magandang balita po, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tiniyak ng Senado na maaaprubahan sa susunod na linggo ang panukalang magbibigay ng emergency power kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Matapos sertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent bill ang panukala, tiniyak ni Senate President Vicente Sotto III na sa lalong madaling panahon o sa susunod na linggo, ipapasala nila ang panukala. Pinahayag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dahil sertipikado na ito bilang urgent bill, pwede nang maaprubahan ng mabilis ng mataas na kapulungan ang panukala. Siniguro rin ni Zubiri na prioridad ito na mataas na kapulungan. Sa pagsertipikang urgent bill ng panukalang emergency power, hindi na nito kakailanganin ng sumunod o hindi na kakailangan na sumunod sa 3-day rule sa pagpapasa ng panukala. Ibig sabihin, pwede na itong maaprubahan sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa iisang araw. Una lang sinabi ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Pia Cayetano na aprobado na in principle sa komite ang panukala at hinihintay na lamang ang bersyon ng Kamara para maitalakay ito sa Senate plenary. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Tumungo na sa gitna silangan si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac para tulungan ang mga kababayan natin na apektado ng tensyon sa nasabing rehiyon. Sa panayam ng bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na inaasikaso na ni Secretary Hans Leo Cacdac ang chartered flights para sa hindi bababa sa 300 mga overseas Filipino workers. Anya, isa sa mga flights ay magmumula sa United Arab Emirates o UAE at ang isa naman magmumula sa Kingdom of Saudi Arabia o KSA. Dagdag ni Olalia, inaasahang makakabalik na sila sa Pilipinas. Ito pong flights na ito ay inayos po ng ating Department of Migrant Workers at OWA dahil po sa tagubilin ng ating mahal na presidente na tulungang makalikas at ma-repatriate na naayos at secure ang ating mga OFWs mula po sa kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, binigyan din ni Undersecretary Olalia na may nakahanda ng tulong ang pamahalaan para sa mga uuwing OFW sa ilalim ng Full Cycle National Reintegration Program. Paliwanag niya, nagbibigay ang DMW ng mga libreng pagsasanay para sa mga OFW na gustong mag-upskill o reskill ng kanilang competencies, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito yung upang makakuha sila ng magandang trabaho sa ating bansa. Dagdag ni Olalia, mayroon ding kabuhayan na ibibigay para sa mga i-repatriate na OFW, katuwang ang Department of Trade and Industry na nagkakaloob naman ng kapital para sa pagnenegosyo. Agad din ang anyang bibigyan ng tulong medikal at psychosocial ang mga uwi nating kababayan para matiyak ang kanilang malusog na pag-iisip at pangangatawan.
pagdating po nila sa ating bansa. Siyempre, dahil sila ay humarap sa iba't ibang klase ng kaguluhan at trauma, sila po ay bibigyan ng psychosocial services. Kasama dyan ang DOH na magbibigay po ng mga health services sa kanila. Kung sila man ay may kasalukuyang medical issue, tayo naman po ay mag-endorse sa iba't ibang hospital at meron po tayong OFW hospital din na maaaring magbigay ng medical services sa ating OFWs. Yung financial, yung livelihood, kasama ang DMW at OWA na siya ring magbibigay ng karagdagang pagprograma sa ating OFWs po. Si Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Paksada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakahanda ang Kamara na maglaan ng supplemental budget kung kakailanganin para sa tuloy-tuloy na repatriation at tulong sa mga apektadong OFW ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni House Committee on Foreign Affairs Chairperson Rachel Arenas na nakahanda ang Kongreso na magbibigay ng karagdagang pondo. Ito ay upang matiyak na may sapat na resources ang pamahalaan para sa agarang pagresponde at pagtulong sa mga overseas Filipino workers kung kinakailangan. Patuloy din ang gagampanan ng Kamara ang oversight function nito upang bantayan ang mga hakbang ng pamahalaan para sa kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa. If kailangan po yung supplemental budget, this institution will support that. We will support and assist. Hindi lang po sa polisiya, if they need additional funds, ay susuporta po yung House of Representatives. Samantala, ipinunto rin ni Congresswoman Arenas na isa sa mga nakikitang hamon ng Kamara sa repatriation ng ilang overseas Filipino workers sa gitnang silangan ay ang problema sa kanilang dokumentasyon. Ayon sa mambabatas, may ilang OFW na maaaring makaranas ng delay sa pag-uwi dahil sa mga issue tulad ng kulang o problemadong immigration documents. Gayunman, tiniyak ni Arenas na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa mga embahada at kaukulang ahensya upang matulungan ang mga Pilipino nais makauwi sa bansa. Nagkakaroon lang naman po ng problema. Kunyari, meron silang mga previous cases, so hindi sila basta-basta makakauwi dahil hindi pa sila na-clear. Pero karamihan naman po, cases, makakauwi sila. Yung gusto mong umuwi, yung gusto mong magpa-repatriate. So, palagi ko, nagkakaproblema yung sa immigration, yung mga, for example, nag-overstaying, or hindi naman po legal doon. And we have naman our Department of Foreign Affairs to assist them. Si House Committee on Foreign Affairs Chairperson Rachel Arenas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang ilang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi tumigil sa paghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibilidad na tumaas ang bilang ng mga overseas Filipino workers na iuuwi sa bansa dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Juan Carlo Marquez, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang agarang tulong sa mga mari-repatriate na OFW. Batay sa tala ng DSWD, nasa 410 mga OFW na ang nabigyan ng paunang psychosocial intervention sa isinagawang salubong kasama ang iba't ibang ahensya sa NAIA. Tuloy yung ating koordinasyon sa Department of Migrant Workers at sa Overseas Workers Welfare Administration para makapag-augment tayo ng assistance sa ating mga repatriated OFs and OFWs. So gaya na ating nabanggit kanina, 410 were given psychosocial aid as well as financial assistance to the addicts, assistance to individuals in various situations, and later on, sustainable livelihood program naman na assistance. Sa kaugnay na balita, labis din ang pasasalamat ng DSWD sa pamahalaan ng Singapore. Ito ay matapos mangako na maglaan ng military aircraft para tumulong sa posibleng paglilikas sa mga Pilipino at iba pang mamamayan ng Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN mula sa mga apektadong lugar sa Middle East. Offer ng helping hand ng Singapore. Nagpapadala sila ng military aircraft
na tutulong sa pag-repatriate ng Filipinos and other ASEAN nationals. So, parte na rin ito ng commitment ng ASEAN foreign ministers dun sa kanilang naging pahayag na ibibigay na assistance dun sa third country nationals o yung mga citizens ng ASEAN na nasa Middle East ngayon. Si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Juan Carlo Marquez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP na nasa ligtas na kalagayan ng isang Pinoy na seafarer na lula ng isa sa mga barkong inatake sa kahabaan ng Persian Gulf at Strait of Hormuz. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay AMOSUP Heads of Legal Affairs Attorney Emmanuel Noli Partido, wala naman natamong sugat ang nasabing Pinoy seafarer at tanging minor damage lamang ang tinamo ng sinasakyan nitong barko. Nagbayag din ng kalungkutan ang AMOSUP dahil sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan kung saan damay din ang sektor ng mga seafarers na maituturing na biktima sa nangyaring tensyon. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng AMOSUP sa pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng Pinoy seafarers. Nakumpirma namin may Pilipino ay yung isa, actually member namin, pero safe naman lahat. Minor, I would say, damage sa barko at walang injury sa membro. Kami patuloy na maantabay at sumusubaybay sa mga pangyayari dyan. At talagang malaking panganib ang hinaharap ng ating mga seafarer, pati mga barko na talagang lumalayag dyan sa area na yan. The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines Head of Legal Affairs, Attorney Emmanuel Noli Partido. Kompleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Magbibigay ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga tsuper sa Martes. Gusto nito na patuloy na pagtaas ng presyo ng produkto petrolyo sa bansa dahil sa krisis sa gitnang silangan. Alinsunod rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang lunas ang kahirapan na nararanasan ng ating mga kababayan. Ibinahagi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa bagong Pilipinas ngayon na mamamahagi ang ahensya ng tig 5,000 piso sa mga benepisyaryo sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Uunahin po muna natin na bibigyan nitong tulong pinansyal nito ay yung mga tricycle drivers dito po sa Kamaynilaan. Bakit po muna sila? Sapagkat yung talahan o yung listahan mo, yung validated list ng tricycle drivers sa iba't ibang syudad dito sa National Capital Region ay handa na po at yan ay isinusumite sa kasalukuyan sa DSWD. So yun po yung reference namin sa pag-prepare ng payroll for Tuesday. Si Department of Social Welfare Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, papalo sa 139,000 na tricycle drivers sa Metro Manila ang target na unang mabigyan ng cash aid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay bilang tulong sa mga public utility vehicle drivers na apektado ng pagsirit ng produktong petrolyo. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, matapos ang National Capital Region, isasama rin ang tricycle drivers sa iba pang bahagi ng bansa. Aniya palalawakin din ito sa iba pang PUV drivers, kabilang ang mga jeepney, bus at TNVS drivers. Kinumpirma rin ng DSWD ang pagbubukas ng 38 payout sites ng DSWD para sa distribusyon ng tig 5,000 cash assistance sa mga tricycle drivers sa Metro Manila na apektado ngayon ng mataas na presyo ng gasolina dahil sa tensyon sa Middle East. Target na matapos ang payout sa Metro Manila sa loob lamang ng 3 araw.
batch by batch para at least makakabalik pa rin sila dun sa normal nila. At with the number at group of sites natin, parang kaya naman pa namin by next week matapos from SDR at pag-aaralan mo din natin ito kung paano nililimplement sa mga probinsya. Samantala, mas pinanali na rin ang requirements para sa pagkuha ng mga tricycle driver ng cash aid. Sinabi ng Marata, tanging ang kanilang valid driver's license at photocopy nito ang kakailanganin para sa araw ng payout na sisimulan sa Martes, March 17. Dagdag pa ng opisyal, wala na ring interview na gagawin dahil katuwang na ng DSWD ang mga lokal na pamahalaan na magbe-verifika sa mga kwalipikado. Ibibigyan na natin sa lokal na pamahalaan, hindi wala na pagpalit sa kanilang beneficiaries. So basically, wala na pong interview yan. Ibibigyan lang po nila sa atin ang intake sheet of intake sheet certification together with the monthly list which ibibigyan po ng center office at pag-confirm na parati na clean list po yan na po ang magiging source of information na pag-ito. So basically, ang kumimahan na lang po ng mga beneficiaries natin during the payout ay yung certificate of eligibility and of course, yung confirmation of after list na sila po ikuha. Kung sa mga cash aid na po na 5,000. Si DSWD Crisis Intervention Program Director. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, special election sa nabakanteng pwesto sa Kongreso sa Antipolo 2nd District. Kasado na, mag-uulat si EJ Lazaro. Kasado na ngayong araw, Marso 24, ang special election sa ikalawang distrito ng Antipolo upang bulan ang napakating pwesto sa Kongreso matapos ang pagpanaw ng dating Representative Romeo Acop noong nakaraang taon. Idineklara rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang araw na ito bilang special non-working holiday sa mga barangay na sakop ng Antipolo 2nd District upang mabigyan ng pagkakataon ng mga botante na makalahok sa halalan. May 6 na mga kandidato na naglalaban para sa nasabing pwesto. Tinatayang may 252,000 na rehistradong botante mula sa 8 barangay kabilang ang Upang, Dalig, San Jose, San Roque, San Luis, San Juan, Inarawang at Calawis ang inaasahang boboto sa 36 na voting centers na karamihan ay mga nasa paaralan. Mananatiling bukas ang botohan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, habang may early voting naman na nagsimula kanina alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa senior citizens, persons with disabilities at buntis upang matiyak na makalahok ang lahat sa pagpili ng bagong kinatawan ng Antipolo 2nd District sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bangko Sentral ng Pilipinas pinarangalan bilang Reserve Manager ng 2026 Central Banking. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Welcome ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Reserve Manager Award para sa 2025 mula sa Central Banking, isang London-based na kumikilala sa kahusayan ng mga central bank sa pamamahala ng pananalapi. Ayon sa Central Banking, kinikilala ang BSP dahil sa modernized na pamamahala ng foreign reserves ng bansa. Kabilang dito ang pag-upgrade ng Strategic Asset Allocation Framework, paggamit ng mas aktibong risk management technique, at pagpapalawak ng diversification ng mga reserba. Pinahusay din ng BSP ang kakayahan ng institusyon na mamumulan sa mga bagong asset classes. Nag-update ng mga patakaran para sa extend fund managers, pinahusay ang pamamahala ng ginto, at pinalakas ang mga alisantunin sa responsible investing. Sinabi ni BSP Governor Eli Remolona, patuloy na magiging maingat at forward-looking ang Bangko Sentral sa pamamahala ng reserba ng bansa. Noong 2025, tinalala rin ang Central Banking ang BSP bilang Currency Manager of the Year dahil sa pagtiyak ng sapat na supply ng mga banknotes sa bansa kabilang ang pagpapatupad ng Polymer Banknote Series. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang ilang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD pinalawig ang compliance period ng housing developers sa gitna ng epekto sa ekonomiya ng gulo sa Middle East. Si Ray Pereira sa Pinalawig pa ng Department of Human Settlements and Urban Development ang palugit para makasunod ang private developers sa kanilang socialized housing obligations. Ayon kay DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling, hanggang Nobyembre 30, 2026 na ang deadline ng mga developer na may pending requirements sa ilalim ng Balanced Housing Development Program. Ito ay bagong buwan extension mula sa naunang deadline na Marso 31 matapos ang silingan ng mga developer groups. Sinabi ni Aliling na layunin itong matulungan ang housing sector sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East at pagtaas sa presyo ng petrolyo. Dagdag pa ng DSSUD, makatutulong din ang extension upang maipagpatuloy ang mga proyekto sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Pereira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news na nabayan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news sa pagbabalik po ng programa ang Pilipinas ngayon, paalala mula sa himpilan. Mabilitan trivia. Nagkasalino. Ito na ang ating kaalaman. Pinagdadaan iyong pakiramdam ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagganda ay nakakatulong din para labanan ang stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagganda ay para sa lahat. Nagtutulong naman kung wala. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. Narito na po mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pamahalaan palalawigan ang Cagayan ng ako ng tulong sa mga vulnerable sectors sa gitna ng ginakarap ng krisis sa produktong petrolyo. Magbabalita si Gina Villacampa ng RP Cubitera. Nagprotesto sa mga gobyerno ng probinsya ng Cagayan tungkol sa magkakairang sektor na maapektahan sa krisis sa supply ng gasolina. Nagkabing ni Governor Agripay, magbago ni Pangasiano daw makuhasin ma-implementa itong pag-ira na mangyawa sa pagkat ang magkakaira ng pamilya gasolina para ito minakosecha ang mga sesera-ira o nagpapaga tricycle driver. Nagkabing na gobernador na mga pag-arawan na ikaw na inakasagana ng plano na may patupang na penaalis ng magdagdaman epekto ng pagpanang sa presyo ng gasolina, ng presyo ira at ng pagkata ang plano ng kapangpangan. Iparte sa dapat sa provincial government sa patupad at pagtipid na penaalis na karmakan ang operasyonidad ng gasolina ng kuryente, kumulong ipapatupad ang 4-day workday ang negapong sa mga minuan. Dati may balita nagapot na syudad at Federal Yaw sa Tinagagawa Mayakapa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. Salamat, Gina Villacampa. Recycling booth, inistamita sa People's Force sa Baguio City upang mapalakas ang kabulatan sa pagdudukod ng basura at maging bahagi ng circular economy. Si Joseph Cabana sa RP Baguio sa balita. Ang buhay na nagsabihin na isang recycling booth ang epasnan niya People's Park. Kalapasang ikandang nagkakuha isa panagsun ang itubili ng bisita hindi pa rin sila kailangan recycle di basura. Ibulong yung panahanap ni Basic Environmental System and Technology Incorporated kaya mga recyclable abangan kasi develop bottles, single-use plastics, beverage, cartons, and papel. Dahil lang nagatuloy ang society, cash for cash redemption program, di ba na
Inisyatiba pinagiging mag-isa ni General Services Office Theater akan buwan at United Nations Development Program at Imperial Flower Festival Foundation Incorporated at the Environmental Management Bureau, the Department of Environment and Natural Resources. Tatlo ay nag-ay sustainable at minsan kaya ng panangalihan ng basura. Masabor ang magparehistro ng iti-umili ng bisita at state warriors. Iti-boost may provide iti-BS na PH platform na makaawa iti-guna. Analan na iti-lural na opisyal sila at imposible ang panagpaot sa pagtinulong ng ibang mga kumpanya tatlo may isdat i-reverse vending machine ay ikanunaan ang particular City Corner Park, Lima Hotel, Bayan Park, Mines View Park, and Wright Park. Damang malipot ito ay syudad iti Baguio. Siya ni Joseph Romanas para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalo ang daan, 20 na magsasaka sa Candán, Catanduanes, tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Natalibra kay Lucy Nieva ng RP Pira. Natapos sa Insurance Assistance gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation mula sa 221 mga parauma sa Candán, Catanduanes na naapektaran kay magtutuan. Inibo ang pananaupang tabang sa UNSCOL o Municipal Evacuation Center sa nasambulitan ng panuwaan at sa paningenot ni Joe Bernardo ng PCIC kasama ang Municipal Education Services Office sa pamamagitan ni Allen A. Serena. Sigit si Milo Arias sa publikan sa SECAC. Nagabot na sa 1.4 billion pesos ang kanilang tabang na ikinanaupahan sa mga danyo sa pananom sa mga hayop at sintamusaan na kausapan at pamilya ng bagso. Dito ang programa ng katabang sa kasawang sa mga parama at imamaginila sa ilang kabuhayan makalilitan ng pagkita ng kalamidad. Gikan sa Alpida, si Rufina ba ang parang Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Lucy Nieva. May ginagay ibang guro sa Cebu na lumpa matapos ma-propose sa ilalim ng Expanded Career Progression Program ng Department of Education of DepEd. Ma-reported sa Agayana ng RP Cebu. Covered 1,180 ang mga certifications and official scientific analysis in Cebu. Maahuan din sila kapromote isip at graduation teaching personality home education seminary sa Niangara ang muna sa opening ceremony dito sa Lisan International High School. Hindi itagaw na hindi ang katumanan at Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung walang motive sa teacher life. Anaan sa board ni JP na bagong na-promote sa Lisan City Secretary sa School Principal 4, walo ka Principal 3, ang Principal 2, duha ka Teacher 3, umong ka Teacher 2, 5 may 5 ka Teacher 6, Apprenticeship ka Teacher 5, Scientific 3 ka Teacher 4, Dito ka Teacher 3, walo ka Teacher 2. Now, sa ibang anaan sa 752 teaching staff and assistants gihapon sa Expanded Career Progression. Iti ikaglaon kini sa 3 ka Teacher 2, Ito Ocean Dito ka Teacher 3, Inclusion ka Teacher 4, Iti ka Teacher 5, Sustainable Community Science ka Teacher 6, Binding System ka Teacher 2, walo ka Master Teacher 3. Sumahitin and 7 Regional Directors yung meron ang pinag inagtawag na nasa dito sa ahensya kung yung refresh o nagkakalayan na pagmatutos sa mga kabataan at maabot tumulong sa komunikasyon. Dito sa RP1 ako inanay sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat kay Jensa Agua Ilunan. Rehabilitated ba mga self-remirara at figure bilang kabataan, mabalik lang na turat na tiraan. Maganda si Hope Correction ng RPP Ilo. Ikaw ang